Sa paningin ng iba, sobrang successful na negosyante pero grabe palang pinagdadaanan. Yun nga, meron akong na-meet na negosyante. Napakabait niya. Siguro around ano na siya, 40 years old. Mahanga ako sa kanya kasi since 1990, nagninegosyo na siya. Tapos ang gandang story niya kasi etong negosyante na to, mayaman na to sobrang yaman na. Madami na siyang branches. I think 4 branches. Kaya siya nag-start magnegosyo kasi dati din siyang tauhan. Pero kaya siya nakapagnegosyo, yung amo niya, binigyan siya ng isang pwesto. Yung negosyo ng amo niya, meron kasi yung mga branches, yung mga amo niya. Tapos yung isang branch binigay sa kanya. So nakakatawa kasi nga, na-inspire ako kasi nga, akalain mo yun, isang amo, gagawin yun sa tauhan mo. So ibig sabihin, itong taong to, itong nakilala kong negosyante, napakabait, tapos napakasipag. So, siguro kaya nga naman binigyan siya nung amo niya ng negosyo. Tapos alam niyo ba, yung negosyanteng to na nakilala ko, napalago niya yung negosyo. Unang branches, tapos naging 4 na branches. Since 1990, nag-start siya magnegosyo. Tinanong ko nga siya, sabi ko, kamusta na yung boss? Kamusta na yung amo nyo? Ayun pa daw, buhay pa naman yung amo niya. Tapos nagpapatakbo pa din ng negosyo. Sabi ko, galing naman, grabe, may amo palang kayang gawin yun sa tao niya. So, itong taong to, itong negosyanteng nakilala ko, yung pinapatakbo niyang negosyo ngayon, negosyo din yun ng amo niya. Nakakatuwa kasi yung amo niya parang wala siyang insecurity. Gusto talaga ng amo niya is makatulong. Kahit kopyahin yung negosyo niya, okay lang basta nakatulong. So ito namang negosyanteng nakilala ko, grabe, sobrang bait. Kita ko na tumutulong siya. Actually, ang ganda na ng kinikita niya ngayon sa negosyo niya. 1990 pa siya nag-start ng negosyo. Napalago niya yung negosyo niya ng 4 na branches. Tapos, meron siya isang anak lang. Ang ganda ng takbo ng negosyo niya. Itong taong to, talagang tinutulungan niya din yung mga empleyado niya. Ang dami na niyang tauhan. Actually, itong taong to, customer din niya ako, kliyente niya. Nagbibenta siya ng mga gulong, mga brand new na gulong. Tapos ngayon, supplier na din siya sa iba-ibang lugar. Yung mga tao niya, kapag halimbawa, nagbo-vulcanize, mayroong binubulcanize. Yung kinikita sa vulcanizing, hindi napupunta sa kanya, napupunta sa mga tauhan niya. Ayos, di ba? Laking bagay na yun. Bukod sa may sahod na malaki madadagdag. Tapos, kung ano yung mga services na ino-offer nila, yung kita doon, napupunta sa tauhan niya. Isipin mo, paano siya kumikita, di ba? Kumikita siya sa pagbibenta lang ng gulong. So, yun lang ang kanya. Yung sales ng gulong, yun na yung sa kanya. Pero the rest, yung paghahangin, vulcanize, yung pag-align, sa mga tauhan na niya yun. So, ang galing So, itong mga tauhan niya, grabe, ang tatagal na sa kanya. So, syempre, kita ko nga yung mga tauhan niya talagang tuwang-tuwa sa kanya Kasi nga, iba yung culture. Kasi itong negosyanteng to, customer ko din siya Libre niya din sa bigas, yung mga tao niya, tapos bahay, tulugan, libre din. Kita mo na successful na siya in the outside. Pero alam mo yun, meron pala siyang mga pinagdadaanan. Yun yung natanong ko. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, sir, anong challenges mo sa ganyang negosyo? So, malaki, sir, sabi niya. Akala mo, successful ako, pero sir, meron akong ongoing na hearing. Nagulat ako, sabi ko, hearing? May kaso akong nilalakad kasi meron daw siyang kinasuhan. In short, tinanong ko, bakit? Ano nangyari? Meron daw nanloko sa kanya. Meron siyang isang kliyente na gustong tulungan sa negosyo na makaahon, makabangon, kumita, lumago. Pero loko-loko talaga. Pinagkatiwalaan niya, pinautang niya, pero yun, di pala nagbabayad. Babayad daw. So pag dineliver sa kanya, babayad ng kalahati. Tapos yung sunod, sa susunod na. So alam mo yun, paulit ng paulit hanggang sa lumaki yung utang. Umabot sa 3.8 million, halos 4 million yung utang na hindi nabayaran sa kanya. Sabi niya, 2023 pa daw. Grabe, 3 years na. Hanggang ngayon, di pa naasikaso yun. So, alam mo yun, na-realize ko, talagang may mga negosyante na parang sa paningin ng mga tao is successful na. Dami niyang natutulungan, pero meron palang pinagdadaanan. Yun yung nakakalungkot somehow. Kasi nga, alam mo, ang babait na tapos may pinagdadaanan ganun. So, 3 years na nga yun 3 years na naming iniinda ng misis ko. 4 million. Alam mo sir, merong mas matindi pang mas matindi pa sa akin. Sabi niya gano'n. Niloko din siya. 50 million naman ang utang sa kanya. So sabi ko, grabe. Kaya nga sir, yung akin maliit pa. Sabi niya, nagpapasalamat din siya somehow kasi nga, yung utang sa kanya is 3.8 million. Pero sa isa, nakakilala niya, nasa 50 million. So na-appreciate niya na parang blessed pa din siya. Mas maliit yun sa kanya kumpara dun sa iba. So sabi ko sa kanya, sir, ang mahalaga talaga yung maging peaceful ka O kailangan natin ng proseso, ipaglaban ko ano yung nararapat, may katarungan. Pero alam mo yun, mas maganda pa din na ipagpasa Diyos. Ano yun, lubog ka ng 3 taon, 3.8 million. Saan ka kukuha ng kapayapaan doon? Yun kasi yung mahirap mabili, kumbaga walang katumbas, yung kapayapaan. Yun ang utang sa'yo, tulog, maayos, nakakain na maayos. Pero ikaw hindi ka makatulog kasi nga, puhunan mo yun, pang-ikot mo yun At the end of the day, magtiwala tayo sa Diyos. Humingi tayo ng kapayapaan sa Kanya. Yung Diyos,
siya yung mas magbabalik sa atin. Yun naman yung maganda. Alam ng Diyos yung mga tinulong mo, yung mga kabutihan na ginawa mo sa ibang tao. Kaya, alam mo sir, mas pagpapalain ka. Sabi ko sa kanya, sir, yung nawala sa'yo, kay Lord, barya lang yun. Alam ko, binabalik na sa'yo ni Lord yun, yung nawala sa'yo. Pero yung isa, yung may gumawa sa'yo niyan, si Lord ang gumaganti dyan. Si Lord yung gaganti para sa'yo. Pero alam mo ba, isa pang maganda doon, kahit meron siyang pinagdadaanan na ganun. Sabi niya, sir, alam mo ba, kahit may ganito ako pinagdadaanan, sir, nabawasan ako ng isang branch. Sabi, ha? Di ba 4 branch mo? Oo. Nawala yung isa. Ganda naman ng negosyo mo. Sabi niya, sir, binigay ko sa inaanak ko. Grabe, no? Yung nakakatuwa doon, yung para bang agrabyado ka na, problemado ka na sa negosyo mo, may pinagdadaanan ka, pero tumutulong ka pa din. Yun yung mas nakaka-inspire, yun yung mas nakaka-bless. Grabe yung opportunity nakikita ko na ibabalik dito. Alam mo yun na natutunan ko dito, kahit meron kang pinagdadaanan, mas kailangan mong magbigay pa din. Mas kailangan mong maging blessing pa din. Yun naman yung sabi sa Bible di ba? Hindi naman sinabi na magbigay ka pag meron ka, pero kahit may pinagdadaanan ka, mas lalo ka magbigay. Doon mo mararamdaman na ginagamit ka ni Lord maging channel of blessing. Nagkakaroon ng loss, pagsubok, pero ramdam mo na yung grasya ng Panginoon umaagos sa'yo. Kahit may mga ganun kang pagsubok, nakakabangon ka. Na hindi rason yung mga pinagdadaanan mo para hindi tumulong sa iba. So whatever situation na meron ka, maging ready ka na tumulong, maging blessing pa din. So kasi yun naman talaga yung purpose ng negosyo. So yun, sana na-inspire kayo. Kwento natin ngayon. And sa mga gusto pang mabless, siguro i-share nyo na lang tong video na to para may mabless din sa story.